22 Pinoy seaman na binihag ng mga pirata sa Somalia. Sakay ng Gulf Air pabalik sa Pilipinas, sinalubong sila ng mga kinatawa ng OWA at dinala sa Perpetual Health Hospital para sumiin at gamutin kung kinakailangan. Sinalubong din sila ng mga nasasabit na kamag-anak at mga mahal sa buhay. Ayon kay Captain Nesitas Garcia, dumala sila ng sobrang hirap, gutom at takot sa kamay ng mga pirata na gumagamit para ng pinagbabawal na gamot. Bagaman may ilan sa kanilang takot nang bumalik sa pagsisiman, may iba naman na mag-a-upload pa rin daw para tugulan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Inamin ng Department of Foreign Affairs na kailangan baguhin ang ilang patakaran para matiyak ang kaligtasan ng mga seaman. Itinuturing na pinakamatagal na hostage crisis ang higit na 5 buwang pagdurusa ng 22 Pinoy seaman sa kamay ng Somali pirates. Nagbayad daw ang may-ari ng barko ng $2 milyong na ransom para sila mapalaya, pero tinatanggi ito ng DFA. May balitang binili si Rowan Soldevilla. Ito ang unang video ng 22 Pinoy seamen matapos silang palayain ng mga pirata sa Somalia. Baka sa mukha nila ang katiyahan ng makausap si Ambassador Ahmad Omar sa Muscat International Airport sa Oman. Pinalaya ang 22 seamen pagkatapos magbayad ng $2 milyong na ransom ang mayari ng MV Irene. Na-hijack ng mga piratang Somali ang MV Irene habang naglalayag sila sa Gulf of Aden noong 14 ng Abril. Galing ng Jordan ang MV Irene at magdadala sana ito ng postpaid sa India. Kwento ng kapitan ng barko na si Nesitas Garcia, agad nagpaputok ng matataas na kalibre ng baril ang mga piratang Somali nang dumikit sa kanilang barko. Mabilis silang nakaakyat at nagdeklara ng hijack. Unang humingi ng $2.8 million na ransom ang mga pirata sa may-ari ng barko. Nagbabala ang mga pirata na papatayin silang lahat pag hindi magbayad ng ransom. Halos nawawalan na raw sila ng pag-asa makauwi dahil wala silang krudong pagkain at inumin. Tubig nang tumatagas sa aircon daw ang kanilang iniinom. Tumagal ang negosasyon at ayon kay Garcia, walang balak magbayad ng ransom ang may-ari at balak na sana silang pabayaan. Kumilos lang ang may-ari ng barko nang malaman ng media at humakbang ang ilang opisyal ng gobyerno. Kaya nang makapag-ransom ng $2 milyong, pinalaya sila noong September 14. Parang nabunutan sila ng tinig nang salubungin sila sa Muscat Airport ni Ambassador Ahmad Omar kasama ang iba pang opisyal. Sabi ni Mervin Custodio, boso ng MV Irene, ayaw na niyang mag-seamen dahil sa dinanas na hirap sa mga pirata. Mapag-iisaan kahit konti, kahit manahin ang sapatos, ayos ba yun? Ayaw na mag-iiman? Ayaw ko na. Balak namang magpahinga muna ni Edgar Gahom, port engineer ng MV Irene. Makamahin muna natin yung nervous na buka natin ako mahirap yan. Siyempre, paano ko? Hindi namin nalabatan, kami dadawin. Nakuha pa rin magbiro ni Alan Miranda, third officer, na dahil sa tagal ng pagkaka-hostage, ay naging kaibigan din ng mga pirata. Madaling daw ang dumaan niya. Bakit ba? Ganun ba iwan ba? Ito pa iwan ako. Bakit daw? Tuwang-tuwa naman si Ambassador Ahmad Omar dahil natapos na ang kalbaryo na sinapit ng mga Pinoy. Kasi nila sa Nana, ang una-una kong ginawa ay makuha nila ang mga permisyon nila. Lalo na yung mga sweldo nila, kaya kailangan matanggap sila. Binigyan naman sila ng advance cash advance ng mayari ng barko. Itinuturing na pinakamatagal na hostage crisis sa Somalia ang sinapit ng 22 Pinoy. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may naiwan pang 20 Pinoy crew na hostage ng mga pirata sa 2 barko at kanila itong inaasikaso. Umaasa ang mga uling Pinoy seamen na gagawin ng mga opisyal ng gobyerno ang lahat ng paraan para matigil na ang patuloy ng pamimirata ng mga Somalis sa Gulf of Aden. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman.